Okay, sorry about that. Naputol yung video kasi na full yung aking memory. Anyway, yan, kailangan ko munang mag-delete pa ng mga nasa storage. Balik tayo dito sa reading. So, dinanay mo yung red flags or hindi mo tinignan. Ang minal mo dito sa taong nakakonect mo ngayon is yung pinaniwalaan mo at yung gusto mo lang paniwalaan sa kanya. Naging ano ka nga parang nanaginip ng gising, parang ganun. So, parang nag-create ka ng illusion. Or kung ano yung illusion dito sa taong to, yun yung minahal mo sa kanya. Which is far from reality. Maybe you feel like, naramdaman mo yung feeling na parang, oy, kaya niya ibigay sa akin yung ganito, ganyan. O, makaka-experience ako ng masayang buhay kapag sumama ako sa kanya or nakipagrelasyon ako sa kanya or what. Ganun yung energy. It's just like, akala mo na-meet mo na yung Prince Charming mo. Well, anyway, babae man, lalaki, LGBTQIA+. Ano man ang gender, wala tayo specific. Pero ganun ang energy. Akala mo biglang mababago na yung buhay mo. Yung person na kakonect mo, you do your wish and pretending. Hindi siya honest. Yung mga sinasabi niya is mga wishful thinking. And kung ano yung gusto mong marinig, yun yung sasabihin niya. Etong person na to, nakikita ko siya as may dalawa siyang klaseng personality. I don't know if you're dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or may energy siya na ganun sa kanyang natal chart. Check mo na lang yung kanyang natal chart. Maybe maraming planets dun sa zodiac na yun ng person na ito. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, please tell me. For Libra. Okay, you do have here receipts. And financial support. Dawn is also here. And lockdown. Synchronicities. I will tell you the truth. Kasi sa emotions, nakikita natin, pwedeng yung iba sa inyo parang hindi na muna importante kasi kung ano nararamdaman sa akin itong taong to. Basta nakikita ko sa kanya, mahal niya naman ako kasi yun ang pinapakita niya. And or, nandun naman yung support sa akin itong taong to, okay na yun. Okay na sa akin yung support. Yung mga bago-bago pa lang sa connection or sa relationship, and eto wala naman tayong gender, di ba? Sabi ko nga kahit lalaki, LGBTQIA+. Pero kung ikaw ang babae dito sa connection, mas lalo na
na parang sa'yo yung message na to if you are the one na nagpo-provide dito sa taong to. Kahit nandun pa lang kayo sa level ng ligawan, nandun pa lang kayo sa level ng relasyon na bago pa lang, pero kung mas nahahalata mo yung sarili mo na ikaw yung mas nagpo-provide or mas nagbibigay sa kanya, do not expect na in the future, mababalik sa'yo kung ano yung mga nabibigay mo. Or kung hindi man literal, lalo na kung material yan, sa ibang paraan. Do not expect, especially mga usaping material. I will tell you, honestly, yung Libra kasi, these are the zodiac na nagre-represent ng weighing scale, di ba? You want peace, etc. Mga ganun bagay. Kaya lang yung weighing scale is may dalawang ano yan eh. May dalawang side and dapat yun pantay. Imagine yourself na nandun ka sa isang side or sa isang timbangan and yung sa kabilang side is yung person mo. Lagi kong inaano ito sa mga nagpapa-personal reading sa akin na mga more on Libra ang energy sa chart nila. Kasi always think na dapat yung person na kukunin mo, kung Libra ka, is either kapantay mo na or mas mataas sa'yo. Or mas, alam mo yun, nandun na siya sa point na, na hindi na ikaw yung maghihila sa kanya paangat. Bakit ko nasabi yon? Dahil ang Libra, as much as possible, you want balance. So, kung mas mababa yung partner mo or yung person mo sa'yo, you will try your best na paangatin siya. 'Di ba? Ang tendency, paano kung hindi umangat? Majority ganon ang nagiging kwento. Paano kung hindi umangat? Ang ending, ikaw nahihila pababa. At ayaw mo naman ng ganon. So, nag-expect ka dahil sa mga pinapakita niya na mapapaangat ko to, maayos ko buhay nito, magiging maayos kami. Ibalik ko dito sa reading, nakikita kasi natin, lalo na kung ikaw yung mas nagpo-provide, mas nagbibigay, nandun yung huwag kang mag-expect muna sa ngayon na talagang ibabalik niya yan kahit in the near future in the future. Dahil kung talagang gusto niyang ibalik yan, siya na mismo gagawa ng paraan. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa kanya. 'Di ba? For example, eto bibigay ko lang na example, you are someone na may masasabi sa buhay, you are stable, etc. Tapos yung partner mo broke or hindi stable yung nagiging trabaho. Tapos sinasabihan mo siya ng mga magagandang gawin or nandun yung advice mo, pagbibigay mo ng advice sa kanya sa kung ano yung mas makakabuti sa buhay niya, but then may sarili siyang mundo or may sarili siyang gusto mangyari sa buhay niya. And then yung ang ending hindi naman nag-work out sa kanya yung mga sinasabi mo. Yung nasa isip niya, hindi naman din nag-work out. Ang ending mas tama pa rin yung mga sinabi mo. So that is one of the sign na parang itong person na to, mahihila ka talaga pababa. Ganon.
Eh, yung iba, hindi pa nakaka-relate sa part na yun kasi bago pa lang yung connection. And you do have your lockdown and done. Marami kasi siyang hinahanap sa sarili niya. Ngayon, nasa isip niya, nafe-feel niya, okay, yung mga wala sa akin, nasa iyo. Tapos, ikaw, nauuto kita, in a way na dahil ikaw ang nakakatanggap sa akin. Dahil kung sa iba-iba, alam kong hindi ako tatanggapin. So, kahit papano, honestly, wala pa akong nakikitang love or nararamdaman na love. Mas nararamdaman natin na nasa iyo yung person na to or may connection sa inyo kasi ikaw yung tumanggap sa kanya. Ikaw yung pilit na naniniwala sa kanya. Ikaw yung nauuto niya. Kaya nandyan siya. In the near future, pasensya ka na talagang kasi kung ano lumabas sa card yun ang babasahin ko. Yung iba, baka nag-expect kayo ng magandang reading or what na. Mapapakilig kayo or hindi kayo masaktan. Pasensya na kayo dahil kung ano talaga ang nakukuha kong energy, yun talaga babasahin ko dito. Hindi ko yan isi-sugar ko. Kailangan mo marinig yung mga dapat mong marinig. Searching, denial, and insatiable. Bottom of the deck is plug. Wait lang. Sabi nga doon sa binanggit ko kanina, 'di ba? Kung gusto niyang magbago, siya na mismo babago sa sarili niya. Di na niya kailangan ng guidance mo. Hindi na niya kailangan ng ikaw paggagawa ng mga ganito ganyan. Yung iba dito medyo mature yung connection or yung relationship, yung tipong pati resume or yung biodata or ng resume nitong taong to, ikaw pa yung gumagawa. And maaaring na din yung pinipressure mo siya financially. Wala pa rin. The divine feminine is here. I can feel the energy of water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Nakukuha natin in the future, may mga bagay kang malalaman dito sa person na to kahit di niya sabihin sa'yo. Like, maybe may kinalaman sa documents, something to do with documents or legal matter. Yung iba naman hindi. It could be magigising ka doon sa mga pagrarason na ginagawa niya sa'yo, tapos marirealize mo, teka lang, parang oo nga no. Parang nahalata ko na siya na ganyan talaga siya. Or meron ka mga bagay na mahalata sa kanya na magiging dahilan para i-pressure mo siya na sabihin sa'yo kung ano yung totoo or malaman mo kung ano yung totoo. And I'm seeing like magkakaroon ka ng glimpse or kaalaman dito sa kung ano man ito. Diba? Lalabas at lalabas din ang totoo. You do have your lost, ghosted, block, and cut off. Ayoko ng energy ng person na kakonect mo, honestly.
Kasi ang feeling ko dito, yung iba sa inyo, nandun yung pwede kang maggalit or kung hindi man galit, it could be maglaylo or umalis dito sa person na to, nag-cut off. Pero yung iba, vice versa. Pwedeng ikaw ang i-cut off. Ay, alam mo na ang totoo ha. O sige, iwas na ako. Layo na ako sa layuan na kita. Tapos sorry na lang. Yun lang. Baga ko naman yung mga binigay mo or what, ginawa mo sa connection na to, in-invest mo sa connection na to, mababaliwala yan. Yung iba naman sa inyo, the other way around. Pwedeng ikaw yung mag-cut off, mag-ghost, mag-block dito sa person na to. So, kung ano man doon, alin man doon. But nakakita tayo ng pambablock because it's very parang ang tagal, yung iba, it's very toxic or very, ano ba tawag dito? Nonsense. Parang ganun. Wala na saysay na rin. Kung pipilitin mo yung connection or yung tanggapin itong person na to. Kasi pwede kang magkaroon ng awakening or ng clarity pala. Magkakaroon ka ng clarity or magkakaroon ka ng kaalaman sa kung ano talaga ang totoo sa taong ito. At sa nakikita natin, hindi mo matatanggap or hindi mo magugustuhan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.